Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na. Sa ika-7,000 taon
nakapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili. Nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. So narito muli po kami para mag-live dito po sa Region 2, Province of Quirino, dito po sa bayan ng Madela, Poblacion Sur. Dito po sa bahay po ng aking ina. Walang iba po, ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. So sa araw na ito, kami po ay muli na magbabalita ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa palatuntunang Consumatum Est, na tinatagpa ng aming mahal na dakilang guro. Walang iba po ang aming mahal na Haring Filemon Ondoc Reambonanza, na isinigaw noong taong 1982, July 27, 1982. So bago po kami magpatuloy ay nais po muna naming magbigay-pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filemon Ondoc Reambonanza. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers. At ganun din po nalubos po kaming gumagalang at nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reambonanza, na siya po ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din po sa 12 tribo ni Amang Jacob, dito po ngayon sa bansang Pilipinas, sa loob ng kaharian ng Diyos. At ganun din po sa 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director dito po sa Region 2. Walang iba po, Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Ros Padillo Ligutom. So mapagpalang oras, hari at reyna. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, hanggang sa purok. At ganun din po na kami po ay nagpapasalamat sa amin pong mga kapatid na nandyan po sa ibang bansa, na kinabibilangan po ng ating kapatid, walang iba, Reyna Shirley del Rosario, na nandyan po sa ibang bansa, sa bansang London. So mapagpalang oras, Reyna. At ganun din po sa isa pa nating kapatid na isang prinsesa na nandun po sa bansang Kuwait. Walang iba po, Prinsesa Claribel Baltasar. At ganun din po sa ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Lalong-lalo na sa ating mga viewers na walang sawa o tigil sa talagang pagsubaybay sa programa ng aming mahal na hari.
Mahal na Haring Filemon Ondok Reambonansa. At ganun din po sa aking mga kasamahan ngayon, na unang-una sa may bahay na ang aking ina, walang iba, Reyna Merlita Baltasar. At ganun din po sa ating kapatid, walang iba, Haring Gerson del Rosario. At ako naman po ang inyong lingkod, Haring Robel Baltasar. So muli mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po sa programa ng aming mahal na Haring Filemon Ondok Reambonansa. May balita. Yung mga nakatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos. Na wala po kaming ibang sinisigaw, kundi itong bansa nating Pilipinas, ito yung mapalad na hinula ng Diyos na paglilipatan ng kanyang kaharian. Sapagkat ang kaharian doon sa bansang Israel ay hindi tinanggap. Bagkus kinuha ni Kristo at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga na wala po kaming tigil o sawa. Na paulit-ulit naming binabalita sa ating mga kapatid, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig, na ito talagang bansang Pilipinas ay siyang lupang hinirang na pinili ng Diyos, na siyang maging kaharian ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya sa araw at oras na ito, kami po'y masaya sapagkat sa inyo pong walang tigil usawa na pagsubaybay sa aming programa, lalong-lalo na sa aming mahal na Haring Filemon Ondok Reambonansa, na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos para may balita sa sanglibutan, hindi lang sa sanglibutan, o hindi lang ipangaral, kundi bigyan pa ng mga patutuo. Para sa gayon ay ating lubos maunawahan at maintindihan kung ano ba talaga yung lihim ng Diyos o plano sa daigdig. Sapagkat ang daigdig natin mula pa nang itatag ang sanglibutan ay hinanda na ng Diyos ang kanyang kaharian sa kanyang mga nasakanan. Kaya muli, sa gabing ito ay gagamit tayo ng blackboard para mas higit nating maunawahan at maintindihan. Sapagkat mayroong mga direksyon, yung mga plano ng Diyos, kung gaano katotoo, yung mga nakatagong lihim na tinago pa sa mga talinhagang salita, kung saan baga na iakma yung mga prophecy ng Diyos. Kaya sa gabing ito, atin pong pakinggan at tignang mabuti yung mga bagay na amin pong iparating sa ating lahat dito sa bansang Pilipinas. Lahat ng mga sumusubaybay. Atin pong pakinggan ang ating isang kapatid na walang iba sa may bahay na amin pong pinagbabahagihan sa inyo. No? Ang amin pong kapatid, walang iba, ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. So muli, mapagpalang oras sa ating lahat. So, Reyna Merlita. So, maraming salamat, Hari. So, mapagpalang oras sa ating lahat, mga kapatid, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, bago ako magpatuloy, mga kapatid, ay nais ko pang magbigay-pugay sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God,
His Majesty Supreme King Philemon Ondok Rayambunansa. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers. At saka lubos akong gumagalang at magpapasalamat sa aming mahal na prinsipe, Prince Rocky Y. Rayambunansa, na siya ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Rayambunansa, na siya ang aming president ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation, at sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostles na kinabibilangan ng aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa mga provincial leaders buong Pilipinas dito sa loob ng kaharian ng Diyos, at sa mga municipal leaders hanggang barangay to purok leaders. So maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat. So ngayon mga kapatid, nandito na naman kami para mag-live dito sa bayan ng Mandela, dito sa Region 2, dito sa Poblacion Sur, Mandela, Quirino. At sana ay hindi kayong magsawa na makinig sa aming programa dito sa The Kingdom of God, na ito ang itinatag ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Rayambunansa, na siya ang nagbigay sa amin ng buong katotohanan na ang aming ibabahagi sa inyo, na ang kaharian ng Diyos ay talaga na dito na sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay ipinangaral ng ating Panginoon sa bansang Israel, na doon sana itatayo ang kanyang kaharian. Subalit hindi nila pinaniniwalaan doon, kaya inalis ang kanyang kaharian doon at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ang utos ng Panginoon ay hanapin ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan sa San Mateo 6:33. Basa, Hari. So ganito po ang basa ayon po sa banal na kasulatan. Tatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, na ang utos ng Diyos ay hanapin ang kaharian ng Diyos. Subalit, mga kapatid, ano ang hinahanap ng mga
tao. Kaya nga, nandito kami para ibabahagi sa inyo na ang kaharian ng Diyos na ito ang ating hinahanap o hinihingi sa ating Panginoon ay ito po ang aming ipaalam o ibabahagi sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sinabi namin sa inyo na dito na sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Sapagkat inalis ang Panginoon ang kanyang kaharian sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So ngayon mga kapatid, nandito kami para papatunayan namin na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, na ito po ang aming paulit-ulit na ibabahagi sa inyo para higit na maunawaan ninyo kung talaga na dito na sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, mayroon kaming pagpapatunay na ito po ang aming paulit-ulit na ibabahagi sa inyo para maintindihan natin at para malaman natin ang buong katotohanan na dito na talaga sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. So, ayon sa banal na kasulatan, sa pangalawang pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, ayon sa Isaiah 2:4. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaral pa man sila ng pakikipag-digma. Punto. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. So, may nabasa doon na ang tabak ay gawing sudsod. Ang sibat ay gawing karit. So, para maunawaan natin, mabuti mga kapatid ay magsulat ako para maintindihan natin mabuti. So, ito po ang ginamit ng Diyos na parable o talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, ayon sa banal na kasulatan, para maintindihan natin mga kapatid ay mayroon 4 na faktor sa banal na kasulatan. Na ang una ay prophecy, pangalawa history, pangatlo mathematics at pang-4 ay science. So, ang gagamitin natin mga kapatid ay mathematics para maintindihan mabuti
kung ano ang ibig sabihin itong tabak, sudsud, sibat at karit. Na ito po ang ginamit ng Diyos na isang pagpapatunay o talinhagang salita para malaman natin kung nasaan talaga binigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, gagamit tayo ng mathematics, mga kapatid, para malaman natin kung kailan nag-umpisa o kailan matatapos. So alalahanin natin sa taong 1935. So, ang tanong, sino ang bilang president sa taong 1935, mga kapatid? Walang iba kundi si Manuel Quezon. Siya ang president sa taong 1935. So, sa taong si Manuel Quezon ay nagtatag ng Article 1, Section 4, na ang ibig sabihin ay ang hula ay hindi makidigma ang bansa sa anumang bansa, mga kapatid. So, para maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin itong tabak, sudsud, sibat at karit. So, plus 35 years, dito sa 35 years ay mayroon siyam na president na nagdaan o umupo, mga kapatid. Kaya, kung ipa-plus natin, ay ang sukat ay 1970. So, ang tanong, ano ang president sa taong 1970? Walang iba kundi si Ferdinand Marcos. Siya ang president sa taong 1970. Si Ferdinand Marcos ay rinibase niya ang article na ginawa ni Manuel Quezon sa batasan na Article 1, Section 4. At si Ferdinand Marcos ay ginawa niyang Article 2, Section 4. Ay Section 3. Na ang ibig sabihin ay hindi ang bansa ay hindi laban sa anuman bansa. So, plus 2 years, ang sukat ay 1972. So, ang tanong, ano ang naganap dito sa taong 1972? Diba, martial law, mga kapatid? So, sa 1972, ay itinatag ni Ferdinand Marcos ang martial law. Sapagkat, ang bansa nating Pilipinas ay maraming armas na walang lisensya. Kaya, si Ferdinand Marcos ay pinakumpiska lahat ng mga armas na walang lisensya. At itinatapon sa gitna ng dagat, mga kapatid.
Subalit, nakita ni First Lady Imelda Marcos na ang armas na yon ay makikinang at matitibay ang mga bakal na yon. Kaya pinabalik ni First Lady Imelda Marcos ng mga bakal na yon para gawing tabak, sudsod, sibat at karit, mga kapatid. So, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ang tanong, saan ito nagagamit? Diba sa mga bukid? Ginamit sa mga bukid, mga kapatid. Bukid. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, kundi ang bansa nating Pilipinas. Dito, nakatugma ang nakasulat sa banal na kasulatan na tabak, sudsod, sibat at karit. So, walang iba na nakaganapan ang bansang Pilipinas. Kaya, dito sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Ito po ang aming pagpapatunay. Ito ang palatandaan kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, mga kapatid. Ito po ang aming palaging ibinabahagi sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay nandito na sa bansang Pilipinas na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, mapalad tayong mga Pilipino sapagkat dito sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, sana ay hindi kayong magsawa na makinig dito sa programa ng The Kingdom of God. Dito sa palatuntunan Consumatum Est, mga kapatid, para higit na maunawaan o malaman natin ng buong katotohanan na talaga na dito sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, at ako ang inyong lingkod, mga kapatid, Merlita Baltasar. So, ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa aming programang The Kingdom of God. At ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro sapagkat siya ang nagbigay sa amin ng kaalaman at buong katotohanan na ang bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, at ako'y lubos din na nagpapasalamat o gumagalang sa aming mahal na prinsipe, Prince Rocky Y. Reambunanza, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Reambunanza, at ganun din sa aming Regional Director, Haring Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Ros Ligutom. So, maraming salamat sa inyo, mga hari, Reyna, at mahal na prinsipe at
Haring Adolfo B. Reambunansas. So maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So ibigay ko din sa isang kapatid para magbigay din ng isang pagpapatunay na dito na sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Walang iba, ang ating kapatid, Haring Gerson Del Rosario. So, maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat. Makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng